Hala ka, eto na, mga kababayan ko. Flash report, DPWH engineer arrested by NBI over anomalous flood control projects. Kasabay po ni Saldico, inaresto din daw ng mga pulis. Naku po mga kababayan, nakaposas na daw ito. Totoo kaya ito mga kababayan? Panoorin natin gaano katotoo ito. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Kumuha muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gabriel, come in. Naaresto na ng National Bureau of Investigation ang isang engineer ng DPWH na subject ng warrant of arrest kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay National Bureau of Investigation OIC Director Attorney Angelito Magno, tinugis ng mga otoridad sa kanyang address sa Cavite ang hindi pinangalan ng engineer pero natuntun siya sa Quezon City ngayong umaga. Abangan ang iba pang mga detalye ng balitang ito sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. O yan mga kababayan, kumpirmado. Isang engineer arestado ng NBI. Si Saldico na aresto na ba? Ito kasing kumakalat mga kababayan, tignan po natin sa ibang mga balita. Ayan no, pag-i-issue ng warrant of arrest para sa mga sangkot sa flood control. Naku po mga kababayan. Ito na, puro rally na pong nangyayari. Naku, gulo na ito. Mga kababayan ko, ano bang nangyari? Balikan natin si Saldico mamaya mga kababayan. Get Photo Room now and see the difference. Ito na, matindi pong balita po ito. Yung Catholic Church, nagrarally na po mga kababayan. Check na natin anong nangyari dito. Matindi na naman mga balita natin mga kababayan ko. Saldico arestado na. Ito kasing kumakalat na balita. Sabi nila kamukha lang daw nung ni Saldico yung nahuli. Check natin. Makakasama na po natin ang ating unang panauhin regarding nga po dito sa magiging protest mamaya dyan sa may EDSA Shrine. I-welcome po natin si Father Robert Reyes, convener of the Clergy for Good Governance. Father Robert, magandang umaga po, si Victoria po at si Christian. Good morning, Father. Magandang umaga, Christian, Victoria. Opo, thank you so much po sa pagpapaunlak, Father. Tama po ba na yung inyong mobilization protest ay magsisimula mamayang alas 2 sa EDSA Shrine? Opo. Alas 2 kasi magkitipo ng mga tao sa harapan ng EDSA Shrine para maghanda sa prosesyon ng Kristong Hari na magsisimula ng alas 2:30. Dadalhin ng parish priest o ng rector ng EDSA Shrine na si Father Jerome Siciliano ang Blessed Sacrament. At iikot po ito sa Ortigas Avenue papuntang likuran ng EDSA Shrine at liliko somewhere papuntang ADB Avenue, Asian Development Bank Avenue, at kakanan doon hanggang sa dumating na naman sa EDSA at bumalik sa EDSA Shrine. Maikling lakad lang siguro. Mahaba na yung 300 meters dyan, no? At yung prosesyon na yon ay bukas para sa lahat para dumalo sa... Napakahalaga po yan na practice kapag Kristong Hari yung prosesyon po. Kaya pagkatapos noon, halos alas 4:30 na magmimisa naman si Cardinal Ambo David at yun po ay bukas sa lahat. Kaya lang nga po hindi kakasya lahat sa loob ng EDSA Shrine. Kaya kami po ay magtatayo ng munting entablado sa labas na may LED wall para yung mga hindi makakapasok ay makapapanood ng kaganapan sa loob ng EDSA Shrine habang nagmimisa si Cardinal Ambo. Pagkatapos po noon, ganap na alas 6 hanggang alas 8, yung meron pong formal program. Pero kakaibang rally po ito, Christian, Victoria. Hindi yung rally na nagaganap, karaniwang nagaganap sa Luneta, sa People Power Monument.
na may chanting, may sigaw, may galit, misa may murahan pa na hindi mo mapigilan kasi nasa stage na yung nagsasalita. Bawal po lahat 'yon, bawal. Ang spirito, ang diwa ng rally na to ay pagninilay at panalangin at pakiusap. Ganon kasi ang focus nito si Kristong Hari at ang tema ay nakausap namin si Cardinal Ambo. No, sabi namin, Cardinal, pwede ka ba magmisa sa pagdiriwang ng Kristong Hari? Ang tema ay Kristo, ang ating hari at wala ng iba. Sabi ni Cardinal Ambo, ayaw ko niyan, Robert. Ang gusto ko ay Kristo haring lingkod. Christ the King servant. Kasi nga ang problema natin ay leadership and governance, di ba? Mga leader na gustong maging hari at maghari-arian at hindi naglilingkod at pinagsasamantalahan, ginagamit ang posisyon para pagsamantalahan ang iba at hindi ganun si Kristong Hari. So, Father Robert, doon po sa 6 to 8 na formal program, sino po ang mga magsasalita? Nakuha namin yung dating ABS-CBN anchor, si Jean Castañeda. Na si Ate Jean Castañeda ay ang magiging parang MC at ang kanya mga kakausapin, i-interviewin muna bago magsalita, ay mula sa iba't ibang sektor. Sektor ng kababaihan, kabataan, manggagawa, etc. Na ilalahad ang kanilang pinagdadaanan at yung kanilang pag-uunawa sa kanilang pinagdadaanan at sila'y mananawagan, no? Makikiusap na sana'y hindi gano'n ang uri ng pamamahala na ginagawa ng ating mga namumuno. At so yan mga kababayan, magrarally po yung mga Katoliko dito. Kakalampagin po yung Malacanang. Nako po, taranta na naman sila. Taranta na naman si Manang Claire. Yung vlogger ng Malacanang, matataranta na naman. Anong sabi ng mga komento dito? Ito yung mga komento. Dapat i-abolish na ang senador si Baki ng mga senador na kriminal, magnanakaw, sinungaling from Saudi. Only in the Philippines, pinagre-resign yung presidente, magpapakulong sa mga magnanakaw. Aba, paano kung siya yung magnanakaw? Paano yun? Ganito ang tunay na rally, nagsipunta dahil sa lukso ng damdamin at hindi dahil inutusan, dinidiktahan, pinilit, kinonsensya, tinakot o dahil kagustuhan lang ng leader nila. Walang iniendorso at walang gustong patalsigin. Ito ang totoong panawagan para sa transparency at accountability. Parang may pinaparinggang ka, no? Inggitero ka ba? Inggitero ka, ano? Church, sana wag sumali. They don't pay tax. Yan ang rally ng makadiyos. Aba, makadiyos daw. Pero nababayaran. Kayong nababayaran dyan. Yan ang rally na maayos. Walang murahan, walang pula, puti, green. Rally ng Katoliko na pro-government. Aba, ito yung mga, mga loyalista nga, mga ito. Mga loyalista nga. Baka biglang sumulpot na naman si Amy Duterte dyan at Marcoleta. Sana pati yung pera na pinangtaya ng mga engineer sa casino ay may balik. There was a man who walked this earth 2,000 years ago. He thought real leadership, to be best or to be first, you have to last. To lead, you have to follow. He gave his life to that all may live his name, Jesus Christ. Father Reyes is true advocates of truth. Nako, kalokohan nyo. Kayo naman yung mga nababayaran. Katotohanan versus kasinungalingan ang paglalabanan sa bansang Pilipinas. Anong gusto nyo? Itigil ni BBM ang pagliliti sa mga korap? Paano kung siya yung korap? Paano yan? Good job, Father Robert Reyes, Governor. Clergy for good governance. Mabuhay po kayo and God bless Catholic. Nako mga kababayan, sila daw yung tunay na
sila daw ang tunay na nagrally. Ano yun? Ano yung pinaparinggan nyo yung Iglesia ni Cristo? Hindi nyo kayang tumbasan ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Doon, pinaghandaan talaga. Talagang transparency and accountability, hindi nagkukunwari lang. Kayo, nagkukunwari kayo na mga nagrarally. Kayo yung nababayaran. Kasi parang pinaparinggan nila yung Iglesia ni Cristo dito, mga kababayan, yung mga nagko-comment. Wala kayong alam pag ganon. Go to remember po na si BBM ang nagsimula para maimbestigahan tungkol sa corruption. Oy, hindi si BBM, si Marcoleta ang nagpasimula. Ganyan ba ang makadiyos? Ginagamit yung Panginoon sa ginagawa nyo? Lalo kayo paparusahan ng Diyos. O, ginagamit nyo lang daw ang Diyos eh. Servant pa kayo. Hindi yan rally. Tignan nyo, bayuhin kayo dyan. Kayo naman nagpapagamit dahil di umubra. Kayo naman nagpapagamit dahil di umubra INC. Wag nga kayong dyan, hindi kayo dapat nakikialam sa gobyerno. Manalangin lang sa simbahan, di ganyan nagsasayang lang kayo ng oras. Ang Diyos ang kikilos, hindi ninyo ba alam? Aspiration of church, ang separation of church and the state sa political science, pinag-aralan ko yan. Itong Melanie, di din alam ito eh. Anong hindi umobra? Nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo, di mo alam. Wala kasi kayong alam eh. Si Cristo ay masunurin sa Diyos at sinasabi ng Diyos na dapat pasailalim sa gobyerno, pero bakit kayo nagrarally? Di nyo ba alam ang gulo na maaaring pagsimula ng rally ninyo? Paano naman kung ang gobyerno ay magnanakaw, mga bobo kayo? Ginigigil nyo na naman ako paano kung ang gobyerno puro magnanakaw, puro sindikato? Anong gagawin ng mga simbahan na ito? Mananahimik lang? Ang simbahan ay may pakialam din sa gobyerno. Ang simbahan ay mga tao din yan. Igagalang ng simbahan ng gobyerno kung tama ang ginagawa ng gobyerno. Paano kung puro magnanakaw? Puro adik ang nasa gobyerno, paano yan? Di ba mga kababayan? Mag-comment po kayo. I-comment nyo po yung mga komento nyo dito. Anong masasabi nyo po dito? Totoo kaya na si Saldico ay naaresto na, mga kababayan? At nasa Pilipinas na, inaresto daw kagabi. Pero marami nagsasabi, kamukha lang daw niya. Yung engineer nga, mga kababayan na taga DPWH, inaresto na ng NBI. May nagsasabi kasama si Saldico, pero sinasabi nila kamukha lang. Nako po. Totoo kaya yung balitang ito o hindi pa nakakauwi si Saldico, mga kababayan? O pawang mga fake news lang yung mga balita nila? Kasi sabi nila, nandyan na si Saldico, arestado na. Sinugod yung bahay doon sa Taguig. Hinuli ng mga pulis. Naku po, wala naman tayong nakitang video. Paano yan? Baka fake news yan. Dapat na-interview na sa TV. Dami kasing kumakalat, mga kababayan. Nahuli na, inaresto na, pinosasan, napatakbo si Saldico. Doon sa Eskinita, hinuli ng pulis, pinosasan na. Wala naman tayong nakikita. Baka hindi pa nakakauwi. Pero sabi ni John Vic Rimulya, mga kababayan, hanggang Monday yung palugit ni Saldico para sumuko sa otoridad. Kasi talagang dadamputin na siya anytime, sabi. Okay? Anong masasabi niyo po, mga kababayan? Ito po si The Wonders Philippines. I-like nyo, i-share nyo po ang video ito. Mabuhay po.